Uncle Yi, gusto ko nito. At gusto ko ng lollipop. Sige ba? Heto po. Okay, sige. Whoosh! Whoosh! Chu-chu. Wow! Wow! Bing, nasan ka? Salamat po, Uncle Yi. Parang sunog na. Sige, tulungan mo ako rito. O sige na, kunin nyo na to. Okay na ba to? O, dahan-dahan kayo. Baka puno na. O, ito pa. Oo, yan, sige. Baka pagalitan tayo. O, dahan-dahan. O, Long, mag-ingat kayo, baka masunog yan. O, tignan mo mabuti. Bakit po, Chief? tingnan mo yan. Sunog na ang baboy. Sinabihan kitang pantayin mo to. Baboy ang star dish. Opo, pero nagbanyo lang po ako saglit. Akala ko po kasi... Hindi tama ang ginawa mo. Wala ka sa focus. At ngayon sinira mo ito. Ano problema? Halina kayo! Mayroon na lang tayong 30 minuto bago ang piging. Ngayong sunog na ang baboy, nag-iisip ako kung paano magsaserve ng walang baboy sa palayok. Siguro oras na para gamitin ang blade. Bilang ikalimang descendant ng Dragonhead Blade, Wang Bingyi, nais kong hiramin ang blade ngayon. Gagamitin ito sa maayos na paraan. Kunin mo. Opo. Hawak ni Chief ang blade. Oo nga, yung dragon. Ano yung gagawin niya? Gagawin siya mahalaga. Ano meron? Tignan nyo, hinirap niya yung patalim mo. Sorry natin. Tignan natin mabuti. Ano gagamitin yan? Ano kayang gagawin niya? Baka Ito dun lang. sa baboy. Grabe, first time ko makita to. Napakaganda, no? Ayan na. Grabe, pantay na pantay ang Grabe ka, gusto pagkakahiwa ko niya. makita. Nakaharang ka eh. Ang galing, oh. Oh, Grabe, ang galing. makalupit. Oh. Wow, ang galing. Paano niya nagawa yun? Ay, ito niyo yun. Nahati niya yung baboy. Nakakabilib naman siya. Makalupit. Dahil kaya yun sa dragon? Ang galing mo. Walang palya. Oh, ang galing. Wow, kita niyo yun. Ang galing. Ang lakas niya. Nakakamangha talaga. Ang lupit. Grabe. Ayos pa mangke. Husay niya. Kahanga-hanga yun. Grabe. Napakagaling talaga niya. Sabihin mo may ahain ito sa saktong oras. Magaling. Inaasahan kitang gagawan mo kami ng masarap na baboy. Walang problema. Itong pulang angpao para sa'yo, okay? Sige Salamat, na, Uncle. tulungan mo ako. Sige, kayong lahat. Tulungan mo ako. Kumain na tayo. Opo, Halika. Chief. Sige po. Tingnan mo. Magluluto na. Bukod palain kayo. Salamat. Sarap. Maligayang kaarawan Pa, po. kuha pa kayo. Salamat. Uy, cheers. Cheers tayo. Cheers tayo. Wow. Sige. Dito pa rin pala kayo. Naamoy ko. No, grabe. kayo. Ano pwede inumin natin? Wow! Ang bango naman ito! Yumasin. Ito po. Ah. Tapos na. Uy, wow! Dami. Dami Oh, masarap pagkain. yan, ah. Sige, kain nyo na yung mga natin, oh. Sige na, sige na. Ayan, ilagay mo yun, ha? Sige, kumain na kayo, ha? Huwag kang mahihiya. Sige, ayan. Sige, kumain na kayo. Sige. Cheers! Kung nandito lang si Master Joe, hindi tayo mahihirapan. Kahit gusto niyang tumulong, hindi ko siya papayagan. Nangako ko sa kapatid ko na magiging matagumpay ang anak niya. Pero cook pa rin siya doon. Maglinis ka na. Chief, masama to. May malaking gulo. Aray! Ang dyan ko! Ano ba yung kinain natin? Ano po meron na sa kinain natin?
Tulungan niyo ako! Huwag mo siyang pakawalan! Siya ang cook! Dali, dali! Pinalak niyang lasunin tayo! Dapat hindi na siya ang chip! Sino may gawa nito? Si Master Joe! Wong Bingyi, dahil ikaw ang umiram ng blade, ikaw ang responsable dito. Hindi ka karapat-dapat na maging cook. Sinetap ako. Hindi ko naintindihan. Ikaw ang nagluto ng baboy. Wong Bingyi, hindi ka karapat-dapat sa blade. Si Master Joe! Napagpasyahan kong tanggalin si Wong Bingyi. Si Wong Kuei-jo muna ang papalit pansamantala. Mga estudyante ko, bago ang inyong graduation, tingnan natin kung sino makakakuha ng emblem ng school na nakasabit doon. Pabalik sa orihinal nitong lugar. Pararangalan ang makakagawa nito. On your marks. Get set. Go! Nasa kanya! Huli natin yun! Huli natin! Oh! Huwag niyo bitawan! Aking yan! Bigyan niyo sa akin! Seryoso? Naroon sa principal! Huwag kayong... Tandaan nyo, ako ang principal.
Sino ang gustong parangalan, ha? Sugo! Pagod na ako. Wala sa akin. Sinabi ko, wala talaga sa akin. Ipinasa ko kay Kanichi. Na kay Kanichi. Nasa kanya. Kanina mo binigay! Ibinigay ko sa baliw na yon. Sa kanila. Talaga. Ay, Ikaw talaga! Hoy guys! Salamat! Umalis na ba si Kanichi? Tinatanong kita! Umalis na ba si Kanichi? O hindi pa? Hi. Siguro umalis na siya mga ilang minuto pa lang, pero di ako sigurado. Wala ka talagang silbi. Hahabulin ko siya. Hindi na kailangan. Bago siya umalis, sinabi niya sa akin ibigay sa iyo ang kahon na to. Wala kang galang. Akong principal. Uy, huwag mo maputol! School property to. Principal, aalis na po ako. Pagiging magalang, hustisya, katapatan at dangal, pasensya at self-control. Tinuruan niyo ako ng husto. Ginawan kita ng noodles bilang pasasalamat. Ay, nagabala ka ba para gawin ito, bata? Tumayo ka. Pagkatapos mong lisanin ng school, pumunta ka dito at hanapin mo si Master Sam Waita. Para saan? Mula sa magaling na master na to, matututunan mo ang kulang sa'yo. Gourmet principles, kulay, amoy, lasa, conception at itsura, may talent si Kan para sa pagluluto. Pero wala siyang masyadong alam tungkol sa pagkain. Hindi namin pwedeng ituro conception ng pagkain. Kailangan niya itong matutunan ng mag-isa. Kung magagawa niyang i-match ang sarili niya sa pagkain, makakaya niya ito. Bagaman hindi lokal na estudyante si Kan, mataas ang interes niya sa Chinese cooking. Hindi magtatagal. Sigurado ako, mag-e-excel siya. Hindi distraction ang tsaa. Sandali lang. Sumuko ka na, Ching. Sigurado akong di mo ito makukuha sa pag-amoy lang. Maghanda na tayo para sa servicing. Tayo na. Chunglu, naalala mo ba ang sinabi ko? Gusto kong mag-serve sa ating mga panauhin ng masustansyang sabaw. Pero hindi ganitong mixture. Naamoy mo ito? Parang masustansyang sabaw ito, pero actually malapit to sa medisina, hindi ba? Dalin mo yan.
Pero nag-effort ako dyan. Okay lang yan. Nagkulang ka lang ng konti. At isa pa, mahusay naman talaga ang kapatid ko sa bagay na to. Xiang Liu, ano ang itim na yan? Nakakadiri naman, dalhin mo nga. Heto. Bilisan mo na. Talented ka talaga. Na-deliver na ba ang mga goods? I-check ko. Ano ka ba? Pulutin mo nga! Oo. Tulungan ko na kayo. Salamat. Wala nga naman. Ano to? Pambihira, bakit nyo kinalat ang mga yan? Pag may Naku, sorry nasira po. dyan, babawas ko sa babayaran, ha? Nakakainis. Aray, ang ulo ko! Ang sakit nun! Hoy, baliw ka ba? Ipasok mo na yan sa loob. Bilis! Hindi, teka. Huwag ka mag-alala. I-check ko mamaya. Pagtapos mo. Pag may nabasag, hindi ako magbabayad ni isang kusing. Kung may isang bulok, babawasan ko rin ng bayad. Sige na, kilos na. Bilisan mo. Hoy, kayong dalawa. Ilagay niyo ang mga basket malapit sa pintuan. Bilis! Excuse me. Excuse me. Kakain kayo? Oo. Sumunod kayo sa akin. Ano sabi mo? Una, hindi ako kargador. Pangalawa, hindi ko sinasadyang masaktan ka. Pangatlo, hinahanap ko si Master Sam. Pangapat, gutom na ako. Bakit hindi mo sinabi? Binigyan mo ba ako ng pagkakataon? Pagbabayaran mo ang pananakit sa akin, pero maghintay ka lang dito. Babalikan kita Dahil mamaya. kabubukas lang namin, ayos lang bang maupo muna kayo sa loob? Ayos lang. Kung gusto mong makita si Master Sam, kailangan mo sabihin sa akin ang sangkap ng sabaw na yan. Sis? Salamat. River water to. So isa kang gourmet? Alam ko ang aking pagkain. Hinaluan mo ba to ng tangerine? Paano mo nalaman yun? Lumang balat ng orange. Tunay na mahalaga ito. Ang tangerine naman ang nagbabalansin ng lasa. The best na inumin para mapawi ang uhaw. Marami kang alam tungkol sa tsaa. Gayunpaman, sure akong mas mamangha ka sa mga pagkain namin kaysa sa tsaa. Pustahan pati ang taste buds mo sa sang-ayon. Ano ang gusto mo? Bueno, anong signature dish? Lahat. Umorder ka kahit anong gusto mo. Cabbage and clear water. Huh? Cabbage and clear water? Sis? Teka, steamed ba yun o pinakukuluan? Ano ka ba? Sikat na Szechuan dish yon, kahit na Cantonese kami. At in-order niyo ito, ihahanda po namin agad, sir. Hoy, ano, nahulaan mo na ba? Niloloko mo ba ako? Lasang gamot to. Pero alam kong may espesyal na bagay ito sa loob.
May mga ahas at pagong, kadiri. Ha? Ano? Magaling ka na ba niyan sa tingin mo, ha? So marunong kang gumawa ng cabbage and clear water? Hindi mo lang naitatanong, cook ako. Siyempre naman kaya ko yun. Isa sa akin, please. Master, bakit siya nag-order ng Szechuan food dito? Ang weird naman. Cook siya siguro. At gusto niya lang akong subukan dito. Malas lang niya. Alam ko ang ginagawa ko. Brother, repolyo at sabaw lang ito. Anong special dito? Para sa mga taga-nayon, makahulugan ng repolyo. Parang pamilya lang natin. Sa karaniwan, hindi natin bibigyan pansin. Pero pag nawala ito, namimiss natin. At naniniwala akong balang araw maiintindihan mo ang init ng pagmamahal. Check please. Sir, may problema ba sa inyong repolyo? Sa totoo lang, standard lang siya. Ha? Hindi ko maintindihan. Anong ibig niyong sabihin? Ayos ang repolyo at manok. Pero mali yung proseso. Ang repolyong ginawa niyo rito, kayang gawin ng kahit na sinong cook. Walang originality. Ano ang pangalan mo? Wong Bingyi. Master Wong, kung magaling kang cook, hinahamon ka namin. Anong mangyayari sa talunan? Lilisanin ko ang restaurant na to at hindi na ako babalik. Pero kung matatalo ka, maghuhugas ka ng pinggan sa loob ng 1 taon. Bakit ako makikipagtagisan sa'yo? Well, bilang cook, hindi ka pwedeng tumanggi. O sige, pero kailangan ko ng assistant. Masasabi kong gawa ito ni Master Sam. Masarap talaga siya. Malambot at maanghang. At hindi rin siya masebo. Ito ang signature dish ng aming restaurant kamakailan lang. At may magaling siyang assistant. Kaya may nanalo na. Master Wong, anong masasabi mo sa dish niya? Ayos lang naman. Master Wong, matagal na to dito. Baka lumamig na. Wag! Sis, Bakit ang init nito? anong mali dyan? Ang totoo, pinahirang ko yan ng manipis na layer ng asukal para manatili ang init. Kahit nasa hapag na ang itik, naluluto pa rin ito. Anong lasa? Talo ako. Bakit ka sumuko agad? Treasure duck ito ni Wuzhou. Sikreto ng ilang siglo. Hindi ko maisip na tulad ng nakasulat ang lasa nito. Hindi ka pwedeng gumamit ng kutsilyo dyan. Hoy, walang kutsilyo. Mahirap ito. Pag nadikit ito sa kutsilyo, titigas sa mga tissue at masisira ang fibers. Yun ang totoo. Master! Huwag mo siyang pigilan. Kilala ko si Master Sam.
Pagkatapos mong lisanin ng school, pumunta ka dito at hanapin mo si Master Sam Waita. Maniwala ka sa Master akin, Sam magiging Waita! okay lang siya. Sandali lang po! Anong sabi mo? Sam Waita. Tama yon. Ama ko si Sam Waita. Pero patay na siya. Si Sam Waita ang master ng kapatid ko. Alam ko. Nang matikman ko ang pato na yon, nakilala kita. Alam mo bang nangyari sa akin? Master Wong, may mga narinig ako tungkol sa'yo. Naniniwala akong inosente ka. At bakit naman? Basic instinct. Hindi gagawin yun ng isang cook na may passion sa pagluluto. Siya Salamat. umalis na si Master Sam. Wala na kaming cook ngayon. Nagbabasa lang ako ng mga cookbooks. At yung kapatid ko, hindi siya nagluluto. Pag nagpatuloy pa ito, ang restaurant namin, tuluyan na magsasara. At ang family business namin. Natuto ang aking kapatid sa ama mo. At na-adapt ko rin ang cooking skills mula sa kanya. Kaya obligado ako mapanatili ang katanyagan ng Sam's Restaurant. Pero hindi ko ito magagawa na mag-isa. Master Wong, ano ang gusto mo? Yung binata kanina, matalino siya. May pagka-arrogante pero pag na-train siya, sigurado akong magiging mahusay siyang cook. At paano kung tumanggi siya? Sigurado akong papayag siya. Pero sa isang kondisyon. Sure, ano yun? Huwag mo na akong tawaging Master Wong. Ahi na lang. Sige. Ay. Gusto ko ng challenge. Anong challenge? Paghiwa. Patawad. Ikaw na lang. Ikaw? O ikaw? O ikaw? Paghiwa ng glowfish, sobrang hirap niyan. Sa paghiwa ng glowfish, kailangan maging mabilis at sharp ang cook. Madaming tinik ang balat ng isdang to. Pwedeng gumamit ng kutsilyo, pero sobrang hirap talaga. Kaya matitest nito ang cutting skills ng cook. Tapos na ako. I present to you sliced globefish. Kung may worries kayo, kainin nyo to sa loob ng half an hour. Hindi ko maamoy ang lansa. Matamis ito at sakto lang ang lasa. Hindi parang isda o karne. Top level ang globefish na to. Okay, ako naman. Bream? Tinatawag ng mga Japanese ang bream na king of fish. Elegante ang lasa nito at tama lang. Pero kumpara sa glowfish, mas mahirap to. Ito ay cold slice ng brim. Parang hindi naman yan espesyal. Kahit gaano pa kabiyasa si paano malalampasan ng bream ang lasa ng glowfish? Ikaw... Paano mo to iniwa? Malamig ang kutsilyo. Ang point ng sushi ay panatiling malamig ang isda. Para manatili ang lasa ng isda. Pagkatapos ng malamig na pakiramdam, humalo ang temperature sa loob ng bibig sa masarap na isda kung saan kumala sa buong bibig ko. Nagbibigay ng feeling of rebirth sa aking bibig ang cold bream. Ito Ito ang pinaka-the best sa lahat. Hindi ako talunan. Ang kutsilyo ko. Hindi ka panipaniwala.
Ang galing mo talagang maghiwa. Sino ang nakialam sa mga sauce ko? Saan napunta ang mga carrots? Yung perang pambayad sa mga gulay, kailangan kong bayaran ng supplier. Kainis, tumigil ka nga. Nakuha ko na. Hindi ako makapaniwala sa iyong iiyakan mo ang bagay na yun. 8,000. Pambihira. Order niyo po. Sandali lang. Sino ang order niyan? Si Mr. Wong po. Salamat. Ano to? Para kanino yan? Gumamit ng pineapple juice para gumawa ng tangerine sauce. Pero kailangan mong dagdagan ng chrysanthemum at licorice. Na may berdeng ugat at maanghang na lasa. Masasabi mong radish to mula kay Wong Bingi. May ginawa siya siguro sa sauce ko. Master! Huwag mo akong tawagin Master. Hindi pa ako nagpapasya. Master, sige na. Gagawin ko lahat na sasabihin mo. Sige na. Kapag gusto ng langit na gumawa ng isang bagay, una kailangan mag-training ng maigi. Magugutom siya at mapapagod. Magte-training siya at magiging mahinahon at makakakuha ng lakas mula sa pagsasanay. Basta hindi siya susuko kahit sa paghahasa ng kutsilyo. Hindi ako babagsak sa test. May sakit ka ba o ano? Imbes na matulog, mas pinili mong maghasa ng mga kutsilyo buong magdamag. Alam ko madaling araw ka na natapos. Nagpapahinga ang ibang tao. So ano ngayon? Hindi ka lang selfish, bingi pa at di naririnig ang sarili mong ingay? Kainis ka. Ano kailangan mo sa akin? Sa tingin mo nasa horror film ka, ha? Gusto mo akong takutin? Yun ba ang gusto mo? Alam mo ba na napakaingay mong magdamag? Hindi ako makatulog. Ano, napabaliw ka na ba? May sakit ka? Yun ba? Kailangan mo magpatingin sa doktor o ano? Master! Tapos na ako sa mga kalawanging kutsilyo. Kaya, kailan tayo mag-uumpisa? Mag-uumpisa saan? Yung pagtuturo sa akin na magluto. Ano pa ba? Dahil pinatalas mo ang mga to, magagamit mo na yan. Ano? Ano, hindi ba malinaw yun? Gusto kong matuto. Tuturuan niyo po ba ako? Una, ayusin mo itong mga basket dito. Master! Ai? Bukas ang unang araw na magiging chef ka. Ito ang uniform mo. Bueno, salamat. Ai, ano ang gumugulo sa'yo? Nag-aalala lang ako sa pamangkin ko. Malasutla na cake, masarap na treat, crab meat at bird's nest soup, pinakuluang ahas sa mantika, na may luya at berdeng sibuyas, ulo ng cod's fish sa herbal sauce, barbecue conch, abalone sa winter melon, barbecue goose na paborito ng ating panauhin, curry seafood, roasted pigeon sa lavender sauce, fried shark fins, seafood at pumpkin, iba't ibang klase ng sushi at iba pang kayamanan. Master, ito ang bagong design na menu. Satisfied po ba kayo?
Siguro okay na yan. Iwan niyo muna ako. Master, ito po ang bagong chef na kinuha ko. Si Master Sam. Saan ka nagtatrabaho dati? Sam's Restaurant. Bakit mo gustong magtrabaho sa restaurant ko? Master Joe, sa totoo lang, pangarap ko makapagtrabaho sa isang malaking grupo tulad nito sa King of Cantonese. Yung totoo. Alam niyo po kasi, Sa totoo lang, nagkamali ako sa isang cooking competition. Kaya, sikat ang Sam's Restaurant. Sino itong tao na nakatalo sa'yo? Wong Bingyi ang pangalan niya. Ulitin mo nga. Wong Bingyi. Wong Bingyi. Hindi ako dapat maawa. Pero sir, matagal nang umalis ang chief sa nayon. Bakit hindi? Pumapanig ka ba sa kanya? Hindi naman po sa Chief, ganun. ha? Ang ibig ko lang po sabihin ay kayo po ang pamangkin niya. Wala Kaya siya. naman, Wala siya sa bakit akin. po nyo kailangan... Tumigil ka. Makinig po kayo sa... Tumigil ka! Ninakaw niya ang Dragonhead Blade. Sinaktan niya ang sarili niyang kapatid! Ibalik mo! Ibalik mo! Ibalik mo! Ibalik mo! Ibalik mo! Brother, huminahon ka. Huminahon! Sa akin ang blade na yon! Ako ang pinakamagaling na chef sa buong mundo! Wala kang karapatang itago ang blade! Eto, Hindi ko kailangan to! Gusto ko ang Dragonhead Blade! Nasaan? Nasaan ang blade ko? Ibalik mo sa akin! Ibalik mo! Gusto niya ang patalim na yon at maging chief. itigil mo na to! Pakiusap! Tigil mo na! Pagkatapos, ang kritikal na sandali. Aye! Brother! Nasaksihan ko ang lahat. Siya yun. Naglagay siya ng bitag para sa ama ko. Nasaktan ang kapatid ko nang dahil sa akin. Ang sakit! Hindi na makapagluto ang ama ko kaya umalis siya sa nayon. Brother! Tumigil ka. Aalis ako. Alagaan mo si Joe para sa akin. Nangako ko sa kapatid ko na aalagaan ko si Joe. Isinumpa ko yun. Pinilit ko siyang umalis. Bilang ganti. Paano niya nagawa sa'yo to? Kalimutan mo na. Ang nakaraan ay nakaraan. Alam mo ang kapatid mo? Nanalo sa championship ng World's Best Chef 2 years straight. Sobrang pinasikat niya kami.
Henyo talaga ang kapatid ko. Mali. 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 Madaling matutunan ng skill sa paghiwa, pero kailangan hindi ka huminto sa pag-iensayo. Sa mga ordinaryong tao, kailangan lang nilang hiwain ng pataas at pababa. Pero kung mahusay ang skills ng cook, mas madali ang pagtadtad, pagmasa at paglaslas. Kontento na sila sa skills na yon. Pero kung gusto mo maging mahusay na cook, ang iba't ibang putahe nangangailangan ng iba't ibang hiwa. Matatagalan ka pa sa pag-iensayo mo. Hoy, ganun ba talaga kasama ang lasa? Ginawa ko yan para sa'yo. Salamat. Hoy, alam mo bang buong araw ko to ginawa? Sabi ko, salamat. Pwes hindi mo kailangan maging bastos. Maliban sa pagiging sariwa, para gumawa ng pagkain, kailangan ng mahusay na sauce para ihalo dito. Importante ang sauce pero iba-iba ang panlasa ng mga tao. At mababagot ka kung pare-pareho ang kakainin mo araw-araw. Kaya marunong gumawa ng sauce ang lahat ng mahuhusay na cook. Subukan mo. Ying, sabihin mo sa akin kung bakit. Ganun pa din ang lasa ng sauce mo. May punto ka dun. Xiangyu! Sa totoo, madali lang gumawa ng sauce. Ito. Kailangan mo lang ng pasensya. At interes. At samahan ng konting imahinasyon. May iba't ibang lasa. May matamis, maasim, mapait, maanghang at maalat. Ibigay mo lang ang best mo. Paghaluin kasama ang ibang ingredients. At alamin kung ano ang paborito ng mga panauhin. Yun lang.
Wow, ang sarap hindi ba, Xiongyu? Matamis na may pagkamaalat. Matamis ang lasa, pero maanghang din. Paano mo ginawa to? Hindi pa ako nakatikim ng ganitong sauce noon. Xiongyu, gagamitin natin to ngayon. Ilagay mo sa kitchen. Sige, walang Ingatan mo, problema. ha? Sasama ako sa'yo. Sige. Anong iniisip mo, Ying? Nag-iisip ako ng paraan para gumawa ng masarap na bean cube pudding para mamaya. Bean cube pudding. Tawagin mo akong master at natututo ka. Okay, pero Wong, gusto ko yung pinakamasarap, ha? Walang problema. Master! Simple lang ingredients para gumawa ng bean cube pudding. Soybeans na may tubig. Para sa solidification. Maaaring magkaiba ang proportion ng soybeans at tubig. Ngayon, tuturuan kitang magprito. Para sa pritong itlog, gusto natin ng smooth at malambot. Pero para maging smooth ito, hayaan natin pumasok ang hangin sa ilog para bumula. Yun ang key point. Ganon din ang paggawa ng sponge cakes. Papakita ko kung paano gawin ng tama. At ikaw na lang mag-isa pagkatapos. Bantayan mo ang temperature ng mantika at huwag kalimutan, huwag pakuluan ng mantika, masusunog ito. Bueno. Master, hilaw po. Gagamitin natin ang natitirang init para maluto ito. Yan ang nagpapasmooth sa itlog maliban sa pagprito. Bueno, kailangan mo din bigyan ng atensyon ang pagbasag sa itlog at pagkontrol sa init ng kawali. Mukhang madali lang, pero mahirap. Ang tawag dito, Wong Po 1,000 layers. Akala ko simpleng dish lang ang itlog. Interesting, ha? Mas simple ang dish, mas mahirap ihanda. Wow. Mahirap talagang magluto. Grabe. Hindi naman masyado. Mas mahirap ang buhay. Heto na po ang chicken pot nyo. Enjoy po. Gawin mo na. Homemade sauce po yan. Ang sarap. Oo, tama ka. Napakasarap nito. Fresh Oy, po boss. yan. Tignan niyo to. Ano po yun? Ano to? Sa nakikita ko, malamang pako po ito. Pako. Narinig niyo yun? Pako daw, oh. May mga pako sa pot na pwedeng makamatay. Hindi. Huwag kayong mabahala, mga suki. Anong problema? Tingnan mo. Ang talim nito. Wala akong pake sa pako kung niluto na maayos. Hindi hilaw. Ayokong kumain ng hilaw na pako. Baka ikamatay ko pa. Anong kailangan mo? Tama na yan! Kung gusto niyong manggulo, ibahin niyo ang style niyo. Paano ka makakapaglagay ng maraming pako sa pot sa parehong oras? Malinaw naman na setup lang ito. Mahirap sabihin yan. Hindi ito ang unang pagkakataon na palpak ang chef nyo. Anong sabi mo? Wag. Wong Bingyi. Regalo to mula kay Master Joe. Pero wag ka mag-alala. Ginawa to ni Chef Tin, kaya walang problema.
magpakasaya ka. Ingat ka. Ano nangyari? Ano ibig sabihin nun? Hindi ko naisip na magsasuffer ang restaurant business namin ng ganito kasama. Huwag kang magpanik. Bakit hindi? Wala kaming customer. Pag nagpatuloy pa to, siguradong magsasara kami. Tapos mawawalan tayong lahat ng trabaho, hindi ba? Napakamalas talaga! Brother, nagsha-shopping ka. Hindi mo dapat sisihin si Master. Nanggugulo lang yung mga yun. Ako na. Well, speaking of the devil, nandito siya. Huwag mong gawin to. Ayokong binubuli ako ng iba. Kailangan may gawin ako. Boss, ayos ka lang ba? Umalis tayo dito! Ano nangyari? Ay, ano ba yan? Namimili lang ako eh. Ayoko madami ako. Patay ka na yun. Huwag yung security. Ay, dito. Ano naman yan? Tapos ka na? Bigat! Ano nangyayari doon? Puntaan natin! So, bayani ka? Sige! Tara na, bilis! Hoy! Miguel! Bumalik kayo dito! Bumalik kayo! Hoy! Miguel! Miguel! Kunin niyo sila! Bilis! Tumigil kayo! Tigil na! Tigilan sila! Tumigil kayo! Dali, ito, kunin natin! Tigil! Tigil! Hello? May tutulong ba ako? Wala, salamat.
Baliw ka, hindi mo ako pinigilan. Tingnan mo, may harina ka sa mukha mo. Halina kayo't mag-enjoy sa ikipitong kompetisyon para sa pinakamahusay na chef sa China. Ginaganap ito 1 beses kada 4 na taon at ang magwawagi sa kompetisyong ito ang tatanghaling Kung mananalo best tayo, chef babalik ang of reputasyon ng China. restaurant. Pero Nahahangaan sabihin ng natin sa kapatid ko. lahat. Ang papa ko ang pinakamagaling na cook. Siya ang pinakamagaling sa lahat. Makukuha ko ang unang pwesto ng ganong kadali. Walang chef sa mundo ang makakatalo sa akin. Gusto kong maghigante. Hello? Maghihintay ako. Pasensya na hindi ako makakasama. Ay, anong problema? Master, sabihin niyo po sa amin. Alam mo, tinuturing ka naming pamilya ng kapatid ko. Matutulungan ka namin. Matagal na panahon na din. At ngayon kailangan kong ayusin to. Master, kung hindi ka pupunta, ako rin. Kan, napakahalaga ng kompetisyon na ito. At mas importante yan kaysa sa kompetisyon? Oo. Ikaw at ang restaurant na ito. Hindi ko kailangan ng titulo na best cook. Gawin mo lang ang makakaya mo para sa restaurant. Huwag kang mag-alala. Gagalingan namin. Kan, kunin mo ito. At ngayon, ladies and gentlemen, magsisimula ng kompetisyon para sa Best of China. Ang mga kalahok ay papunta na sa studio ngayon. Huh? Si Uncle! Isa tong kaganapan para sa pinakamahusay na chef sa China. Itong 7th competition para sa Best Chef of China. Hayaan niyong ipakilala ko ang mga hurado ngayong araw. Mr. Yu Punchong ng China Culinary Association, Chef Lu Qingwei, Chef Long Li Wood, Chairman Fong Lingji, at Honorary Chairman Hu Wangman. Bago simulan ng kompetisyon, palakpakan natin ang huling kampiyon, Master Tin Chao To mula sa King of Cantonese Restaurant. Hi, Master Tin. Master, Master mo pa rin siya? Xiong Liu. Hindi mo na siya master.
Hoy, baboy! Gusto kitang hamunin. Okay. Saan ka galing? Sam's Restaurant. Oh. Ngayon, sasabihin ko na sa inyo ang rules. Magiging knockout ito. Pipili ang mga hurado ng dalawang team sa 6 at didiretso na sila sa final head-to-head na kompetisyon pagkatapos noon. At ang tema ay kutsilyo. At dahil kutsilyo, hindi lang natin titinan ng itsura at lasa. Kailangan maipakita ng chef ang skill sa paghiwa. Kailangan ng cutting skills para mapakita ang isa kang tunay na chef. May 1 oras kayo sa kompetisyon. Kaya kayong lahat, umpisa na! Ang oxid. Naiintindihan ko na ang sinabi ni Master. Xiong Liu, kailangan manalo tayo. Galingan natin. Anong lulutuin natin? Kumukuha na sila ng mga ingredient. Hoy sis, ano una nilang ihahanda? Four staff treasures! Top treasures? Napaka-komplikado nun. Wala ka bang tiwala sa sarili mo? Ako ang bahala. Kumuha ka ng manok, pato, kalapate at pampalasa. At pugo din. Sis, tingnan mo si Chef Tin doon. Anong ginagawa niya sa ulo ng baka? Tanyag itong Szechuan ox head dish. Napaka-meticuloso ng paggawa nito. Talagang kapanapanabik ang kompetisyon, pero ngayon may 3 minuto na lang tayo. At ngayon, 1 minuto na lang. 4 3 2 At time's up! At ang 6 dishes ay grapes and fish mula sa Waishin Hotel, clams and chicken mula sa Chai Thai, golden ox duck mula sa Wong's, phoenix tail mula sa Grandma's, 4-stop treasure mula sa Sam, at ox head mula sa King of Cantonese. Now judges, tikman nyo na! Sa fish and clams tayo magsisimula. Ayos ang cutting skills at proseso, pero mahina ang ingredients. Ngayon naman tungkol sa pato. Masarap, maanghang, at maayos ang itsura. Pero pag binalatan, nahuhuyag ang katawan ng pato. Ngayon ang dish mula sa Grandma's Restaurant. Sariwa mga hipon, maayos ang itsura, pero sobrang tapang ng wine. Natabunan nito ang lasa. Mahusay ang pagkakagawa ng 4 staff treasures na ipalaman ng maayos ang pugo sa loob ng kalapate. Tapos sa manok at panghuli sa loob ng pato, pinaghalong karne ito pero may klaro at layered na lasa, kahanghanga. Ngayon para sa ox head. Isa itong obra maestra. Mahirap na proseso. Mula sa cutting skills at pagpili ng ingredients. Mahusay. Kahanga-hanga ang ox head. Ngayon gumagawa na ng huling desisyon ng mga hurado. Iaanunsyo ang 2 team na papasok diretso sa finals. Si Can mula sa Sam's Restaurant at Tin mula sa King of Cantonese. Ayos! Nagawa natin!
Nanalo tayo! Sana nandito si Master. Master, pasok po tayo sa finals. Pero yung isang team, bueno, yung Sams. Huwag kayong mag-alala. Gagawa ko ng paraan. Bitiwan niyo ako! Kan! Lumaban ka! Kung lalaki ka talaga. Nakapagpapasaya ang pagkain sa tao. Pero kung hindi masaya ang chef, paano niya ito maipapasa sa pagkain? Noong bumalik ka sa nayon, masasabi kong okay ka na. Salamat. Hindi, salamat. Kung hindi mo sila tinuruan ng buong puso, hindi sila ang magta-champion. Dahil talentado sila, binuksan ko lang ng kaunti ang isip nila. Kan, salamat. Inaantok ako. Huwag kang matulog. Marami pa akong lugar na pupuntahan kasama ka. Marami pa akong gustong gawin kasama ka. Bakit laging napuputol ang kaligayahan? Dahil nakakalimutan ng mga tao ang mahalagang bagay. Ayos! Ang galing mo talaga. Mapu ka. Anong kailangan mo? Wala. Gusto ko lang makita ka. Huli ka na! Hindi pa. Sakto lang ang pagdating ko upang makita siya. Tumigil ka. Hindi kayo inimbitahan dito. Pamangkin mo ako. Nagpunta ako para makita ka. Hindi mo ba ako mahal?
Sa palagay ko wala kang puso. Nakakapanghinayang. Uncle, sinaktan ng estudyante mo ang mga tauhan ko. Kailangan niya magbayad. Alam na alam mo kung ano ang ginawa mo. Alam ko kung anong ginagawa ko, ah. Di ba? Pinilayas mo ang ama ko. Palayo sa Dragon Head Blade. Ngayon gusto mong maging best chef? Nakakasiguro ako. Hindi ka pa kontento. Walang ginawang mali ang uncle mo! Tigil mo yan. Maniwala ka sa hindi, Joe. May sariling rason ang iyong ama. Okay. Tulad ng aking ama, may rason akong patayin ang buwisit na yon. Problema natin to. Wala silang kinalaman. Talaga? Ayokong gumawa ng masama. Sa totoo lang, Uncle. May regalo ako sa'yo dito. Long, Hindi natin sila pwedeng iwan. hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Bueno, hindi namin sinasadyang makulong ang estudyante mo sa totoo lang. At yung dalaga din, magkasama sila sa freezer. Wow, tignan mo nga naman ang pagkakataon. Pero nangyayari ang aksidente. Pero wag ka mag-alala. Naghihintay yung susi para sa'yo. Ayan. Sorry, hindi ko nahawakan na maayos. Nasa loob ang susi. Kunin mo. Oh, wag ka magmadali. Wag mo lang tatagalan. Wala na akong pagpipilian. Wag! Peke ang susi. Nasa akin ang totoo. Ito po. Patawad, Chief. Teka. Ayos lang. Tapos na yun. Salamat. Salamat din po. Baliw si Master Joe. Mag-iingat ka, Chief. Paalam. Makikilala na ang susunod na Best Chef! At ang tema ngayon ay... Soup! Lagi nangangailangan ng mga Chinese ng soup sa kanilang hapunan. Pero maliban sa paggawa ng soup, kailangan makamit ng mga kalahok ang isang bagay. Yun ay ang kadalisayan! Ano ang ibig niya sabihin sa kadalisayan? Walang katulad ng pinaka-the best na lasa. Kaya hindi pwede maglagay ang cook ng seasoning sa soup. Sa sining ng cookery, isang paraan ng pagluto ang walang seasoning na ilalagay. Para makuha ang totoong lasa ng pagkain, pinagsama ng Shang at Zhou Dynasty ang sining ng cookery at filosofiya na konti lang ang nakakaintindi. Purity ang pinakamahusay. Hindi ko maintindihan. Ipinagpalit mo ang kompetisyon. Para sa kalawanging blade na yon. Gusto mo ang blade na yon? Gusto mong maging chief? Huwag mo ako sisihin, Uncle. Hahayaan kita maging chief sa isang araw. Oras na para mag-umpisa! Simula na! Kan, anong soup? Ano sa tingin mo? Kailangan ko makuha ang mga sangkap. Bakit pinaka-the best na pagkain ng cabbage? Nakakatawa, di ba? Ang mga cabbage ay mahalaga sa mga taga-nayon at marami sila nito. Para silang pamilya namin. Hindi mo masyadong mararamdaman. Pero kung wala ito sa'yo, mararamdaman mo kung gaano mo ito kamahal.
Magtiwala ka. Maiintindihan mo rin. Xiang Liu, cabbage in clear water. Sabi ni Master, hindi mahalaga ang titulo. Ang mahalaga ang Sam's Restaurant. Sige. Cabbage and clear water. Master Tin, paano mo gagawin to? Mahalaga ang preparasyon sa tagumpay. Clear water ang tawag sa dish na ito, tama. Dahil kasing linaw ng tubig ang sabaw. Ang paraan ay tatadtarin ng manok na maigi. Ihulog ito ng pantay-pantay sa sabaw. Kapag lubog, sinisipsip nito ang taba at materials. At pagkatapos, mapapansin mong unti-unting lumilinaw ang tubig. Xiang Liu, kunin mo ang cabbage. Ngayon hindi ito normal na mga repolyo. Kunin natin ang puso ng repolyo at hanapin na may pinakamainam na kalidad. Tapos, kumuha ng pinong karayom tulad ng ginagamit sa pananay. Itusok ang karayom at gumawa ng mga butas. Pero wag mong sirain ang itsura ng repolyo. Tapos ihalo mo ang sabaw sa kinuha mong mga repolyo. At ilagay mo sa steamer para matapos. Anong ginagawa niya? Traditionally, ilalim ng soup pot lang ang pinapainit pero mababago nito ang lahat. At ngayon, gamit ang device na to, makakatanggap ng pantay-pantay na init ang kawali. Hindi ka panipaniwala ito.
nang mabuksan na ang soup pot, tumalon si Buddha sa pader para dyan. Kaya Buddha jumps over the wall soup. Ang pinakadakilang soup kailanman. Walang makakapantay dyan. Sandali. Gawin mong ganap para sa Sam's Restaurant. Oy, sis! Bean cube ko yun! Dragon Head's blade. Bakit naglaho ang bean cube? Itinuturing ng Szechuan cooks na kayamanan ng dish na to para makagawa ng pinakamura at mahusay na pagkain ay ang pinakamagaling na pagluluto. At nagpapakita ito ng pagmamahal sa iyong ginagawa. Ito ang totoong lasa ng pagkain. Tunay na dalisay ito. Ang nanalo, si Kan Lung mula sa Sam's Restaurant, ang bago nating Best Chef of China! Ginawa natin! Ginawa natin! Salamat! Salamat po sa suporta niyo! Brother, Ang husay niyo! nandito ka na rin lang. Bakit hindi ka Kayo, umigo? ang galing! Ang saya! Ang galing! Grabe, Ang galing niyo! saya-saya. Ang galing, ah! Isang mahusay na cabbage soup. Sino siya? Matagal na panahon din. Kumusta ka? Ayos naman. Master Wong, masaya akong makita ka. Siya si Sam Ching. Oo. At ikaw si Sam Ying. Sis, kaibigan ba natin siya? Estudyante siya ng ating ama, Master Wong Bingkay. Ama! Ama! Huwag ka umalis! Ama! 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 Nagkamali ako! Kan, sa palagay namin ikaw ang karapat-dapat na umawak ng blade na ito. Gumawa ka ng mainim na pagkain gamit yan. Gamitin mo to para magdala ng saya.
Gusto ni Master na matuto pa ako ng maraming cooking skills. Kano ka katagal doon? 1 buwan siguro. So, aalis ako bukas kasama si Master. Sigurado ako matatalo ko siya. Hindi ko alam kung anong iniisip ni sis, kung bakit gusto kanyang matuto ng cooking skills kay Wong. Mahusay na cook si Master. Maswerte tayong natuto tayo sa kanya. Wala akong pakialam. Iiwan ko ang kaligayahang ito sa'yo. Bawal tumawa. Tingnan mo, ang pogi mo talaga. Talaga? Nagwa-blush ka, oh. Sigurado ako marami ang naghahabol sa'yo mga babae doon sa school. Ano naman? Alam mo, hindi yan pagka-gentleman, ha? Ang tatanga niyong boys. Oh, at ikaw ang pinakatanga sa lahat. Hindi mo naiintindihan ng mga babae, di ba?